Guys, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay ang cashback. So, yung cashback kasi normal na to sa mga sa mga credit card. Ito usually yung isa sa mga selling points sa mga credit card eh. Nandyan yung sa East West na cashback, yung sa HSBC. Ayan, halos lahat ng credit card companies ay nag-o-offer ng mga cards na merong cashback. So, syempre, hindi naman lahat tayo may credit card. So, ang pag-uusapan natin today ay mga buy now, pay later na parang credit card, di ba? Na nag-o-offer ng 0% interest, pero nag-o-offer na sila ngayon ng cashback. Yung feature na yon na nasa credit card, available na rin sa mga buy now, pay laters natin. And pag-uusapan natin ang tatlong buy now, pay laters na sila pa lang ang nakita kong nag-o-offer ng cashback. So, samahan nyo ko pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so yung cashback feature naman, hindi naman siya talaga, yun yung 100% na driving factor dapat talaga natin. Kasi sa cashback, medyo may limit to and parang kung yan na magiging driving factor mo kung bakit ka gagamit ng credit card, itong buy now, pay later na to, parang hindi naman worth it na umutang or gumamit niyan kung dahil lang sa cashback na yan. Pero just in case lang nagagamit ka ng buy now, pay laters mo, pumili ka na ng mga buy now, pay later na nag-o-offer din ng cashback. Parang additional perks lang ba? And syempre, kung meron kang listahan ng buy now, pay later at nakita mo na, uy, may 10 piso cashback yan kung yan ang gagamitin ko. di might as well na yun ang gamitin mo para meron ka pa 10 piso, di ba? Kabawasan yun kahit papano sa ginastos mo. And to think na wala kang babayarang interest or any service charges dahil 0% yun, somehow para passive income na rin naman ang dating yan, lalo na kung regular expense mo ang charge mo sa mga buy now, pay later mo. So, simulan na natin. Unang-una sa aking listahan ay si Atome. Yes, meron na ring cashback ang Atome and makikita nyo yan under sa shop ng app nila. Pag pinuntahan mo yan, ayan ang makikita mo, pwede ka magbayad dito, yan, pay bills, tapos meron ding earn cashback here. And when you click the earn cashback here, more, makikita mo yung total list nila, pwede ka mag-earn ng cashback. Though masasabi ko dito na medyo konti lang ang merchants dito, limited lang. Sana kung lahat meron, edi okay yung earning potential natin ng cashback. So dito kung makita nyo, ayan, Globe at Home, up to 120 pesos lang na cashback. Siguro pag nagbayad ka ng internet bills mo or landline mo, gamit ang Atome. Etong Puma, kung bibili ka ng sapatos, Samsung, Lazada, KKday. Medyo, sa point of view ko, hindi maganda yung choices. Kasi walang masyadong dito, wala kang masyadong magagamit. Siguro dito sa amin, sa bahay, ito, Globe at Home. Pwede ako magbayad ng internet using okay na rin. So, check lang natin. Up to 120 pesos cashback. Para gamitin daw to is, place an order and get cashback. So, add to cart, pick what you want, and add it to your card, pay with your Atomic card, and confirm with OTP. Yeah. Pag click natin shop online, so, real time to guys ha. Nakita nyo, this advertiser link is no longer active. So, anong problema dyan? Tommy po, hello, baka pwedeng pakiayos. So, hindi pwedeng Globe at Home. Check tayo. Lazada, siguro, ito yung pinakamalapit. Shop online. Atome wants to open Lazada. Okay. Ayan. So, pwede. So, basically, kapag Lazada daw ang gagamitin natin, add to cart, then pay with your Atomic card, then confirm with OTP. Hindi ko alam kung paano gumagana. Mas okay siguro na ang gawin nyo kung gusto nyo mag-earn ng cashback with Atome at gagamit kayo ng Lazada, dito na lang kayo manggaling. So, Lazada, click nyo yung follow para lang sure. Kasi baka kailangan mag-follow tayo. Wala kasi nakalagay eh. Pero ito yung nakalagay. Add to cart, pick item what you want, pay with your Atomic card, choose card payment, and enter card details, and then confirm with OTP. Click nyo na lang yung shop online dito para mag-open yung Lazada app. Meron kasi na linkage between the app. Kapag yun ang clinic mo, parang meron siyang special link na nakatag sa'yo. So, might as well, yun ang gamitin nyo kaysa dumiretso kayo dito sa Lazada app without clicking the shop online dito sa cashback. And then, mag-order na po kayo dito. Hindi ko na po papakita sa inyo. More on, overview ng mga offer ng mga to. So, basically, yeah, masasabi ko na limited ang feature dito. Though, kung ginagamit mo naman itong Lazada, edi okay, up to 16% yung cashback mo. And then, yung iba, 1%.
Yeah, I don't think na medyo appealing tong offer ni Atome. Okay, punta naman tayo kay Skyro. Si Skyro, siya naman yung unang buy now pay later na nag-offer ng cashback. Sa lahat ng napag-usapan na natin last year na na-offeran na ng Skyro Credit nung diniscuss natin, na-compare ko na talagang walang ibang nag-o-offer ng cashback sa buy now pay later kundi si Skyro. Okay, so punta tayo sa Skyro. Kung mapapansin nyo dito, ang Skyro credit ko ay 6,000. Hindi ko po ito talaga masyadong ginagamit, yung mga buy now pay laters ko. But ginagamit ko ito kapag nagre-review po ako or nagko-compare. Okay, so click po natin itong Skyro credit. Ayan. So basically, meron akong 6,000. Pwede akong gumamit ng QR Pay and then pwede akong magbayad through cash in. And makikita po natin dito sa taas, meron pong bracket na may number 10. Pag click po natin yan, ito po yung cashback balance. Ibig sabihin, nakapag-earn na po ako ng 10 pesos by using my Skyro credit. What is Skyro cashback? Sa cashback ni Skyro, you can get daw 1% cashback every time you pay with Skyro credit. So kung mag-scan to pay ka, yung 1% nung binili mo or binayaran mo ay mapupunta sa'yo as cashback. Sabi dito, 1 peso cashback is equal to 1 peso off. Every peso of cashback takes 1 peso off on your next buy, just like a real cash. So, pwede siyang maging deduction kapag mag-i-scan ka na ulit para magbayad. Earn 100 pesos and more, then use it. So, you can use your cashback once you reach 100 pesos or more. Ibig sabihin nito, kailangan mo munang ma-reach yung 100 pesos bago mo siya pwedeng gamitin. Kunyari, ito, 10 pesos. So, hindi ko pa siya magagamit. So, for me to use the cashback, kailangan paulit-ulit na gamitin itong Skyro credit ko. Para once na ma-reach yung 100, sa susunod na purchase ko using QR, magagamit ko na as deduction yung 100 pesos na yan. Diba? Sabi ko nga, kung regular na ginagawa mo is nagbabayad ng bills, diba? Using QR, tapos namimili ka grocery using QR, why not, diba? Meron kang cashback. Okay, lastly, 500 pesos is the maximum. Your cashback can go up to 500 pesos. When it's full, use some to earn more. Ang ibig sabihin nito is that para kang merong wallet or piggy bank na ang limit lang nun ay up to 500 pesos. So once na mapuno mo na yon, hindi ka na mag-earn ulit until mabawasan mo yon. So siguro sa susunod na QR purchase mo, ibayad mo na yung 500 pesos, then makakapag-earn ka ulit ng cashback. Basically, wala siyang limit per month kung magkano ang pwede mong ma-earn. Ang limit lang dito is only 1% per transaction na ginagawa mo ang ma-earn mo. And kailangan mo ng 100 pesos para magamit ang cashback. So kung gusto mong gamitin ang iyong Skyro credit to earn cashback, then you can go ahead and do so. Walang limit. Last but not the least na pag-uusapan natin ay si Salmon. Yes, ito po ay bagong feature ni Salmon. Wala po si Salmon cashback before and recently lang po ito na-implement. So kung pupunta po tayo kay Salmon, makikita po natin ang cashback when we click the credit line, tapos scroll po natin yan pababa. Ayun po, cashback. So sabi niya nakapag-earn na daw po ako ng 13.05 pesos na cashback. So click po natin yan. So your balance is zero, nothing to redeem yet. Wala pa daw. This month, progress is 13.05. Available on June 14. Ibig sabihin po nito, pag lumabas na po yung bill ko ng Salmon, pwede ko na pong i-redeem tong 13.05 pesos at pwede ko po siyang gamitin pambawas sa susunod na bayarin ko. May caveat nga lang po dito. So basically, para makapag-earn ka ng cashback is kailangan mong gamitin ang inyong Salmon credit. May it be QR or through card or through virtual card. And you can earn 0.5% ng transaction na ginawa mo. So kung meron kang ginawang transaction na 100 pesos, yung 0.5% nun is 50 cents. Kung i-compare natin si Skyro and si Salmon, mas malaki definitely ang ino-offer na 1% na cashback ni Skyro. So medyo ang hindi lang po maganda dito sa cashback ni Salmon is that yung ma-earn mo ay limited for a month. Ibig sabihin, may cap lang yung pwede mong ma-earn. Ang pwede mo lang ma-earn every month ay hanggang 200 pesos lang. So, once na ma-reach mo yung 200 pesos, hindi ka na makakapag-earn ng cashback ulit for that month. So, hihintayin mo na yung susunod na buwan para makapag-earn ng cashback. At the same time, yung cashback na ma-earn mo ay pwedeng ipambawas sa outstanding bill mo. So, hindi siya katulad ni Skyro na on your next purchase, pwede mong gamitin. So, dito sa pinag-usapan natin, medyo last ko gagamitin siguro si Atome kasi medyo limited talaga ang kanyang merchants. Siguro next sa akin dyan is si Salmon. Kasi si Salmon medyo maliit ang kanyang cashback na 0.5% and limited lang din sa 200 pesos per month. Kung gumagastos ka na malaki, di sayang naman. So, lastly, ang pinaka gusto kong gamitin dito sa tatlo ay Skyro credit. It's because 1% ang kanyang cashback and pwede mo siyang gamitin sa susunod na purchase mo. For our question of the day, if available tong tatlong credit line sa inyo and you're given a chance kung anong gagamitin nyo,
Anong mas okay sa inyong cashback feature? Kay Salmon ba? Kay Skyro ba? O kay Atome? At bakit? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Heart Vlog at Juliet Vlog. At sabi po niya, papansin naman po, Lodi, paano kapag nawala ang Atomic card, pwede po ba magpa-replacement? At paano po, need ko po help mo, Lodi. Thank you. Yes, kapag nawala po ang inyong Atomic card, kailangan nyo po tumawag kaagad sa Atomic Card Fraud Department para makapagpa-block and makapag-replace ng inyong Atomic card. So, sa akin po, nung na-compromise po yung Atomic card ko, yung na-share ko yung Atomic card info ko po, tinawag ko lang po sa fraud hotline ni Atome, tapos pinalitan naman po nila nang wala po akong binayaran. So, I'm not sure if the same din po yung sa inyo or baka po magkakaroon kayo ng replacement fee because kayo po yung nakawala. So, yeah, try nyo na lang po tumawag kay Atome. And, again, shoutout po sa inyo kay Heart Vlog at Juliet Vlog. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!